Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating ebanghelyo ay mula kay San Lucas, Kabanata 7, talata 11 hanggang 17. Sa ebanghelyong ito, ating matutunghayan ang napakalaking pag-ibig ng Panginoon. Nakita niya ang isang taong nagdurusa at lumuluha, wasak ang puso, at siya ay nahabag. At ang pagkahabag ng Panginoon ay hindi lamang nahabag siya dahil nakikita niya yung tao. Nahabag ang Panginoon dahil nararamdaman niya yung nararamdaman ng tao. Sa ebanghelyong ito, si Jesucristo ay pumunta sa isang bayan na tinatawag na Nain. At nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong nila ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang byuda. At alam natin sa bayang Israel, ang patay ay itinuturing na marumi, kaya kailangan siyang ilabas ng bayan at doon ilibing. At dito nakatagpo ni Jesucristo ang babaeng byuda. At sa panahon ni Jesucristo, ang byuda ay isang taong wala nang mahahawakan. Sapagkat sa panahon noon sa Palestina sa unang siglo, ang babae ay hindi isinasama sa bilang. Nagkakaroon lamang ng tinatawag na existential na pag-iral ang babae dahil sa kanyang ama, dahil sa kanyang asawa, at dahil sa kanyang mga anak na lalaki. At itong taong ito, itong babaeng ito, ang byuda ng Nain, wala na siyang asawa. Inilibing niya na ang kanyang asawa. At ngayon naman, ililibing niya ang kaisa-isa niyang anak na lalaki. Makikita natin itong wasak na puso, wasak na espiritu, wasak na kaluluwa ng babaeng ito. At ang kanyang panaghoy ay panaghoy ng matinding kabiguan at ng kawalang pag-asa. At dito siya kinatagpo ng ating Panginoon. Kaya nga, nahabag si Jesucristo sapagkat nauunawaan niya at nararamdaman niya ang kalooban ng babaeng ito. Kaya nga sinabi niya ang isang napakagandang salita, "Huwag ka nang umiyak." At napakagandang pakinggan ito na merong isang taong darating sa ating buhay sa gitna ng ating mga kabiguan, ng kawalang pag-asa, ng ating mga pagdurusa. Habang tayo ay lumuluha, sasabihin sa atin, "Huwag ka nang umiyak." Ang ibig sabihin, may dala siyang konsolasyon at may dala siyang solusyon, sagot sa mabigat, malungkot at madilim na sitwasyon. Kaya nilapitan ni Jesucristo at hindi po ang kinalalagyan ng bangkay. At sinabi niya, "Binata, makinig ka sa akin, bumangon ka." Ang ginawa ni Jesucristo ay ipinagbabawal sa mga Hudyo, sapagkat kapag ang isang tao ay humawak sa bangkay o sa pinaglalagyan ng bangkay, siya ay magiging marumi. Ngunit si Jesucristo ay isang Diyos na nagtagumpay sa kamatayan. Hindi siya kayang gawing marumi ng kapangyarihan ng libingan, sapagkat siya ang Diyos na buhay at ang Diyos ng buhay. Kaya nga, kahit na ang binata na wala ng buhay ay kinausap niya at ang kanyang salita ay nagbibigay buhay. Sinabi niya, "Binata, makinig ka sa akin, bumangon ka." Kaya nga nabuhay muli ang binata, naupo at nagsalita, at siya'y ibinigay ni Jesus
sa kanyang ina. At ito ay napakagandang tagpo. At ito rin ay napakaganda at napakalaking konsolasyon sa bawat isa. Sapagkat kung sino man sa araw na ito ang katulad ng biyuda ng Nain na wala nang mahawakan, wala nang masaligan, wala nang mapuntahan, hindi na nalalaman kung ano pa ang mangyayari sa kinabukasan, naglalaho na ang pag-asa. Ngayon sa mabuting balitang ito ay kinakatagpo tayo ng Panginoon. At sinasabi sa akin, huwag ka nang umiyak. Ito ay isang propesiya na matagal nang binanggit ng mga propeta na ang pagdating ng Mesiyas ay isang panahon na papahirin ang luha sa mga mata ng mga taong bigo, ng mga taong sugatan at ng mga taong nahihirapan. At ang pagdating ng Mesiyas ay para wasakin ang kamatayan at para bigyan muli ng buhay ang sanlibutan. Kaya nga ngayon maaari nating makita ang ating sarili sa babaeng byuda at sa anak na binatang nawalan ng buhay. At ngayon ay hinahawakan tayo ng Panginoon at sinasabi sa atin, bumangon ka. Sinasabi rin sa atin, huwag ka nang lumuha. Bugto na ang iyong mga mata. Naririto ako para pawiin ang iyong kalungkutan at ibalik sa iyo ang kahulugan ng buhay. Noong ibinalik ni Jesucristo ang anak na binata sa biyuda, bumalik din ang kahulugan ng buhay sa babaeng ito. Sumilay muli ang araw, nagbukas muli ang kalangitan. At itong mabuting balitang ito ay isang malakas na pagpapahayag ng kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi siya isang Diyos na nananatili sa kalangitan nakaupo sa kanyang trono, na para bang wala siyang pakialam o ugnayan sa sangkatauhan. Hindi. Si Jesucristo sa ebanghelyong ito ay ang Diyos na bumaba sa sanlibutan sapagkat nararamdaman niya ang nararamdaman ng sangkatauhan. At alam niya ang tugon, alam niya ang sagot. Kaya sa araw na ito, uulit-ulitin natin itong sinabi ni Jesucristo, huwag ka nang umiyak, bumangon ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.